hindi po maikakaila na tayo ay nasa kalagitnaan po ng climate change crisis. Upang patuloy po tayo na paalalahanan na mayroon tayong kakayahan upang isulong ang pangangalaga sa ating kalikasan, panoorin po natin ito. Sa harap ng lumalalang pagbaha, matitinding bagyo at matataas na temperatura, isa ang Pilipinas sa pinakaapektado ng pagbabago ng klima. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, may mga kumikilos upang magdala ng pagbabago. Sa laban kontra climate change, mahalagang kilalanin ang papel ng kababaihan bilang tagapangalaga, tagapagtaguyod at leader ng pagbabago. Climate change is a pressing issue worldwide, one of the biggest threat in our lives right now. We believe that women is in the forefront of a household. And whenever there's disaster, anything related to climate change, it affects the family, the household first. So it will be the mother or the ladies or the women will deal with it. Or why do we call Earth Mother Earth? The Earth is often referred to as Mother Earth for several reasons that resonate deeply across cultures. Nurturing and sustaining life, just like a mother nurtures her children. Ang mga ganitong gawain ay mahalaga hindi lang para matuto, kundi para magsimula ng aksyon. Sama-samang pagkilos para sa mas ligtas na kinabukasan. Kabilang din sa mga dumalo ang isang alkalde, lalo na sa mga natutuhan nilang konkretong hakbang tungo sa pagtugon sa hamon ng climate change. We're very grateful that there are initiatives like this sponsored by Zonta as well as AIM, because we're able to also spread the information of what we're doing locally in terms of climate action and climate initiative. Sa likod ng bawat hakbang tungo sa pagbabago, naroon ang kababaihang handang manguna, matuto at kumilos. Sa pamagitan ng Zonta's Green Initiative, na ipapakita na ang tunay na lakas ng climate change resilience ay nagsisimula sa kaalaman, pagkakaisa at malasakit.